Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa alaihi natawakkal wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bago sa lahat, batiin ko kayo ng magandang tanghali lahat sa inyo. Ako po ay umaasa na sana po lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ang maiksing video na ito, paliwanag patungkol sa mga prinsipyo na pinanindigan ng bawat isa na nagngangalang Muslim. At ito ang dapat nating tandaan lagi, na ang pagsunod sa banal na kasulatan at sa mga salitain ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napaka-importante. Bago sa lahat, ang video ito ay patungo o kaya patama doon sa aking anak na linihis niya ang tamang katuruan ng Islam. Hindi ako nagkukulang sa iyo sa pagpaalala. Hindi ako nagkukulang sa iyo sa pagtuturo ng kabutihan, at hindi ako nagkukulang sa iyo sa pagdisiplina patungkol sa kaugalian na hindi tama, at lagi ko kayong itinatama at lagi ko kayong gustuhin na mananatili sa prinsipyo na aking kinatatayuan ngayon, na walang iba kundi ang tauhid. Pero pilit ninyo na hindi ako iintindihin dahil ang pag-akala ninyo na sobra akong malupit, na ang pag-akala ninyo na sobran akong masama na ama para sa inyo. Ang hindi lang ninyo alam, ang lagi kong sinasabi sa sarili ko at sa mga kaibigan ko, na kung anuman ang aking pinagdaanan ay hindi ko padadaanan sa inyo. Hindi ko gustuhin na makikita ko kayo na andyan kayo sa naglagablab na apoy sa impyerno. Ito ay naipost ko na sa aking personal blog, personal page na Abdul Muin Eduardo Baquero, patungkol sa 3 uri ng mga tao na hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya hindi niya tingnan sa kanyang habag sa araw ng paghukom. Dili tanahon sa kaluoy
sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao. Kining mga tulo ka klase sa mga tao sa adlaw nga paghukom. Una, anak nga maisog, anak nga mibatok sa iyang duha ka maginikanan, anak na sumusuway sa kanyang mga magulang. Pangalawa, babae na ginagaya ang anyo ng isang lalaki. Pangatlo, yung kapitbahay na hinayaan mo lang na gumagawa ng pangangalunya o zina. Pero tandaan natin, sa panahon ngayon, lalo na sa atin, na nakitira lang sa lugar ng mga Kristiyano, hindi maari o hindi pwede na pakialaman natin yung mga tao sa kanilang ginagawa dahil yan ay naging ugali na ng mga Kristiyano ang pakikiapid. Yung iba hindi ko nila lahat. O kaya yung nakisasalamuha. Yung babae sa lalaki na hindi sila kasal. Yan ay hindi maaari nasawayin ng isang Muslim ang kanyang kapitbahay dahil maaari itong magkaroon siya ng problema sa kanyang mga kapitbahay. Ngunit, kung ang iyong pamayanan ay Islam, mga Muslim, pwede mo itong isumbong sa kinauukulan o mga leader sa barangay, leader ng lugar na yaon na mga datos upang sila na ang magbigay hatol sa mga taong nangangalunya dahil yan ay talagang bawal sa Islam. So ngayon balikan natin yung number 1 doon. Yung isa doon. Yung una doon balikan natin. Yung anak na hindi titingnan ng Allah SWT ng kanyang habag sa araw ng paghukom. Yung mga anak na sumusuway sa kanyang mga magulang, matapang sa kanyang mga magulang, hindi sinusunod ang kagustuhan na kanyang mga magulang, kagustuhan sa paggawa ng kabutihan patungkol sa Islam at lagi itong sinusuway dahil ang kaniyang sinusunod ang kaniyang sariling pagnanasa, sariling kagustuhan o naps. Sila na ang mga tao na hindi titingnan, hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala bagkus sila ihulog sa naglagablab na apoy ng impyerno. So balikan natin yon kung paano mo irerespeto ang iyong magulang. Sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung sila ay lumipat, kung sa Tagalog pa ay nagbakwit mula Makkah papuntang Madina, yun ang nabanggit sa Kitabul Fiqh. Al-hijratu wal intikalu min baladil musyrik ila baladil Islam. Ang ibig sabihin ng hijra, iiwanan mo ang iyong lugar na sumasamba
sa mga Diyos-Diyusan at lumipat ka sa lugar ng mga Muslim. Noong panahon na yon ay ang propeta at ang kanyang mga sahaba ay naghijra. May isang anak doon na napasama. Isang anak doon na napasama sa hijra na binata. Ngayon, lumipas ang ilang buwan, ilang taon, ay hindi matiis ng kanyang nanay, magulang, na hindi niya makikita ang bunga ng kaniyang puso. Sobrang sobrang namimiss ang kaniyang nanay na makita niya ang kaniyang anak. Nang dahil iba sila sa prinsipyo, ang kaniyang anak ay isang tunay na Muslim, umalis pagkapagano at pumunta sa lugar ng mga Muslim, hindi niya ito basta-basta tanggapin. Kaya pumunta siya sa Propeta Muhammad SAW upang humingi ng advice kung ano ang dapat niyang gagawin. So ngayon, pumunta siya sa Propeta Muhammad SAW. Sinabi niya na, "Ya Rasulullah, o sugo ng Allah, ang aking ina dumating at gusto niya akong mayakap dahil namimiss na daw niya ako. Ano ang dapat kong gagawin dahil siya ay iba ang kanyang prinsipyo at ako ay isang Muslim?" Ano ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit siya ay isang pagano, isang mushrikat, ay kinakailangan na dapat respetuhin at mahalin pa rin kahit ikaw ay isang Muslim na. Hindi ipinag-uutos sa Islam na ang iyong mga magulang na Kristiyano ay susuwayin mo, bagkus ito ay patuloy mo pa rin suportahan hanggat hindi kanila puwersahin sa pagbalik sa iyong dating relihiyon upang sumamba ulit sa kinikilala niyang Diyos-Diyusan o kinikilala niyang Diyos na pinanggalingan ay tao. Kaya yan ang tandaan natin, lalo na sa iyo na pinalaki ko ng maayos. Tandaan mo, ako na iyong ama. Hindi ako nag-uutos sa iyo na sumamba sa ibang Diyos. Tama ang sinabi mo. Hindi ako sumasamba sa Diyos-Diyusan. Ang aking Diyos ay ang Allah, ang aking propeta ay si Muhammad, ang aking reliyon ay Islam. Ngunit kakaiba lang kami ng ama ko ng prinsipyo o akida. So ngayon, papunta tayo doon sa sinasabing akida. Ito ang laging binabanggit ng isang sikta na ito. Ang kinamuhian ko sa buong buhay ko. Sa sobrang pagkamuhi sa akin, sa sobrang pagkamuhi ko sa kanila, sinubukan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang aking anak, ang kanilang nakukuha, wala auzubillah. Ito ang lagi. Tandaan mo ito.
Tandaan nyo ito. Yung prinsipyo na sinasabi niyo, Allahu mawjudun bila makan. Kahit anong kitab, mga hadisus sahih, kitabu hadisus sahih, wala kayong matatagpuan na kalima o katagang Allahu mawjudun bila makan. Saan nyo ito matatagpuan? Matatagpuan nyo sa kitab ng mga Shi'atun, mga Shi'ah. Isang sikta sa Islam na naliligaw. Pangalawa, kayo mga Asy'ariyah. Nililigaw ninyo ang inyong mga sarili mula sa tunay na katuruan ng Islam. So ngayon, ang tinataguan ninyo na mazhab na sinasabi nyo na Shafi'i. Ako ay nakapag-aral ng Hafizul Quran sa Sabah, Malaysia noon. Priority sa amin, ang itinturo sa amin na tauhid, yung isruna sipatan. Dalawampu o kaya 20 na mga sipah ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ipinupokus sa amin, tinuturo sa amin upang makilala namin ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dumako tayo doon. Allahu mawjudun bila makan. Lagi ninyong sinasabi, lagi ninyong iniugnay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wala sa itaas ng langit. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbanggit sa Quran. Ya Muhammad, hindi ko nalang babanggitin ang talata kasi haba pa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Muhammad, tanungin mo silang mga Hudiyo. Sino ba ang kanilang Panginoon? Ang Allah. Saan ba ang Panginoon? Sama. Ila sama. Bis sama. Laging sinasabi, kahit yung mga Nasrani na tinatanong ng propeta kung sino ang kanilang Panginoon. Ang sagot ng mga Nasrani, mga Kristiyano, ay ang Allah ay nasa itaas ng langit. Bakit niyo pinipilit yung kataga na yan, yung kalima na yan ay walang matatagpuan na malakas na ebidensya, malakas na dalil? Yan ay hindi, tandaan natin mga kapatid, hindi yan salita ng Allah at hindi yan salita ng Propeta Muhammad, kundi yan ay gawa-gawa na salita at matatagpuan mo yan sa mga kutubu Syiah. Matatagpuan mo yan sa mga kutubu Syiah, mga kitab ng mga Syiah. Sa mga kapatid ko na mga New Muslim, mga balik Islam, mag-ingat po tayo. Itong dalawang sikta na ito, ingatan natin yung Shia at Asy'ariyah, dahil ang pag-akala nyo, lalo na ito sa Asy'ariyah, pag-akala ninyo ay lubos na kayo nakatagpo ng daan patungo sa inyong Panginoon, ngunit yun pala ay walang kabuluhan ang lahat, dahil ang pag-uusapan dito yung pinakaugat. Kung ang ugat ay sira, sa Tagalog ay ugat, sa Bisaya ay gamot sa Bisaya, o sa
uh, maranaw ay bukaw. Hindi ko magkamali sa Bisaya, gamot, ugat sa Tagalog. Kapag ang ugat ng isang malaking puno ay sira, kahit gaano pa kaganda ang puno na yaon, ay talagang masisira ang kanyang mga sanga. Walang kabuluhan at madali siyang matumba. Dahil ang sira ang pinakaugat. Ganon din ang prinsipyo ng Islam. Kapag ang iyong akida, ang iyong prinsipyo ay mali, sira lahat ang iyong pinaghihirapan. Zalika biannahum karihu bima anzalallah paahbata a'malahum. Nang dahil na sila, kinamuhian nila ang ipinanaog ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga talata, paahbata a'malahum. Hindi ninyo pinaniniwalaan na ang Allah ay nasa itaas. Pilit ninyong iniugnay yung salitang Allahu mawjudun bila makan. Ang Allah bila makan ay wala daw siyang wala siyang lugar. Hindi siya mintin. Walang kinanaruunan na lugar. Yan ang pagkaintindi ko dyan. So ngayon, yung salita na yan na tinataguan ninyo sa Mazhab Shafi'i, ang katunayan naman ay kayo mga Asaira ay hindi kayo Shafi'i. Nagtatago lang kayo sa Shafi'i. Hindi kayo Shafi'i. Hindi kayo Mazhab Shafi'i. Dahil kung mazhab kayo Shafi'i, itong pangatlo na tauhid ng Shafi'i, talagang maiisip niyo na ito ay contradiction sa sinasabi ninyo na ito. Allah mawjudun bila makan. Ano itong pangatlo? Al-Baqa. Al-Baqa. Yan ang pangatlong tauhid ng Shafi'i na tinuturo ng mga Shafi'i sa madrasa sa Malaysia. Al-Baqa. Ano bang ibig sabihin ng Al-Baqa? Al-Baqa. Ang Allah ay nananatili sa kanyang kinaroroonan, nananatili sa kanyang kapangyarihan, nananatili sa kanyang kalakasan at iba pa na iuugnay sa kanyang mga katangian. Kaya napakalaking kontradiksyon na kayo ay nagsasabi ng mga Shafi'i kayo at ito hindi niyo iniisip na ang tinuturo ng madrasa ng Shafi'i sa Malaysia ay contradiction. Mula noon hanggang ngayon, hanggang ngayon ay tinuturo yan ng mga Shafi'i. Nag-iba lang yung dumating na kayo. Nung galing ako ng Saudi, maraming nagtatanong sa akin kung ano ang aking akida, ano ang aking prinsipyo, dahil nakikita nila na lagi akong sumasama sa tablig. Pero ang aking sagot ay tauhid. Hindi ko sinasabi na ako ay salapiya. Ngayon ko na lang inihayag sa inyo ang katotohanan na ang salapiya, ang salapiya, sila ang tunay na tauhid. Sila ang tauhid. Dahil ang katuruan ng salapi, yun ang sinusunod nila, yung katuruan ni Sheikh Muhammad Abdul Wahhab At-Tamimi, na siya ang luminis sa buong Hijaz. Siya ang nagpabalik
sa dalisay na pananampalataya ng Islam sa Middle East nung kanyang kapanahunan. So ngayon, ito ang tanong. Kung kayo mga Asy'ariyah, lalo na sa iyo, Mujahid, ito ang tatandaan niyo. Kung kayo ay Asy'ariyah, naniniwala sa Allah at sa Propeta Muhammad, at yung gawain ninyo ngayon na pagsasala ninyo, pagsasambayang ninyo, ang tanong ko sa inyo, saan ba ito kinuha ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saan ito kinuha ang obligasyon ito na pagdadasal ng 5 beses? Saan ito kinuha ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kung lagi niyong ipinipilit ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wala sa langit, wala siyang lugar. So ngayon, saan pumunta ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang tanggapin ang kautosan nito, di ba? Wala lang akong hawak ngayon na mga kutob, dahil ang kitab ko na Isra wal Mi'raj ay andoon sa probinsya. Andun sa probinsya. Hindi ko naiwan doon. Hindi ko nadala. Sino ba ang pumunta sa langit upang kunin itong obligado na gawain na ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saliksikin natin yung Isra wal Mi'raj. Saan pumunta ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sa una pa lang ng antas ng langit, yung unang langit na malapit dito sa mundo. Ha? Nung kinatok ng Jibril alayhi salatu wasalam o Gabriel, tinanong siya ng gwardiya na anghel sa unang langit, sino ba yung kasama mo? Sagot ni Jibril alayhi salam, si Muhammad. Siya ba ipinag-utusan upang pumunta rito? Oo, siya ipinag-utusan upang pumunta rito. Hanggang pang-7 langit. Hanggang pumunta na doon sa kataas-taasan sa Sidratul Muntaha. Hanggang sa Sidratul Muntaha. Doon tinanggap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kautusan ng dasal na ito. Kautusan ng pag-aalay ng sala ng 50 karakaat. 50 rakaat. Nang dahil sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan kay Propeta Moses alayhi salam, ito ay senior cut ko lang dahil sobrang mahaba itong kwento na ito. Senior cut ko lang ito. Maraming nakakaalam nito. Dahil sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mamamayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil alam ng ating Panginoong Allah na tayo, na tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sobrang mahina. Hindi kakayanin ang mga kautusan. Hindi nga kinakaya ng panahon ni Propeta Moises. Hindi kinakaya ng kanyang mga mamayan, tagasunod. 2 raka'a lang. Nabibigatan pa sila. Ano pa kaya kung 50 karaka'a? 50 karaka'a na ang pinagawa sa atin. Baka wala ng Muslim na matira ngayong panahon. Lalo na sa panahon ngayon na sobra karaming mga tapulan. Sobra karaming mga tapulan na nagngangalang Muslim. Maigi pa yung mga bagong pumasok sa Islam,
tinanggap nila yung Islam, mas maigi pa sila kaysa ipinanganak na mga Muslim na karamihan ay mga tapulan. Pasintabi lang po sa natatamaan. Kaya yun, ang tanong doon, saan ba pinuntahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kautusan na ito? Obligadong kautusan. Saan ba pinuntahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bakit pilit ninyong iuugnay? Ang kataga na yun, Allah mawjudun bila makan. Samantala doon sa tinatataguan ninyo na mazhabatus Syafi'i ay contradiction na kayo. Tama ang aming mga ulama na kayo ay nagtatago sa mazhab Syafi'i, ngunit hindi naman kayo Syafi'i. Hindi kayo mga Syafi'i. Mga Jahmiyah kayo. Inaalis ninyo ang tunay na katotohanan ng Islam. Inaalis ninyo ang tunay na kahulugan ng mga talata ng Quran. Kaya sana po, sa maiksing video na ito ay makukuhanan ng kaalaman. Makukuhanan ng kaalaman kahit maiksi lang siya. At lalo na sa iyo, aking anak. Tandaan mo, ang magulang, walang magulang na maghuhulog sa kanyang anak sa naglagablab na apoy sa impyerno. Lalo na sa akin. Lalo na sa akin. Alam na alam ninyo kung sino ako. Papasalamat akong malaki sa dakilang tagapaglikha. At nagpapasalamat din akong marami sa naging connection sa aking buhay na ako ay naging Muslim. Papasalamat din ako sa aking mga pangalawang magulang, si Kakamama Yusuf Di Patuan at si Kakababay muna ba ibuluto. Sana po kung mapanood ninyo ang video na ito, pagpalain kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at andyan pa kayo. Pasensya na lang hindi ako nakadalaw sa inyo sapagkat ay alam na niyo ang sitwasyon. Sa sobrang hirap ng buhay ay mahirap na ako makauwi dyan sa atin, at sa naging connection ko rin sa aking mga bayaw, mga hipag dyan sa Lanao del Sur, at lalo na sa aking mga biyanan. Sana sila ipagpalain ng Allah subhanahu wa ta'ala at papasokin silang dalawa sa paraiso nang dahil sa kanila ay tinanggap nila ako sa taos puso na maging kasama sa kanilang pamilya. At sana po ang bidyong ito ay makukuhanan ng aral. Makukuhanan ng aral sa inyo, mga kapatid ko na mga balik Islam, sa mga new Muslim. Mag-ingat po kayo. Mag-ingat po tayo sa mga kumakalat ngayon na mga sikta. Kung sino mang makapanood sa bidyong ito at nakakilala sa akin, pwede kayong magtanong sa hindi ninyo alam, o kung sino man ang alam ninyo na mas may alam kaysa inyo patungkol sa Islam. So doon kayo magtanong, at huwag kayo magtanong sa grupong ito, lalo sa mga Asyaira, dahil talagang liligawin kayo sa tunay na landas. Tandaan natin, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-iwan ng dalawang kataga na ito ay dapat nating panghahawakan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
taraktu fikum syai'aini man tamassaktum bihima lan man tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nang ibig sabihin doon, iiwan ko sa inyo ang dalawang bagay. Dalawang bagay. Kung sino man ang manghahawak nito, siya hindi maliligaw magpakailanman. Hindi siya maliligaw magpakailanman. Ano yun? Yun ang sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kitab Allah wa sunnati rasulih. Ang kitab ng Allah, ang Quran, at ang lahat ng mga hadis na nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na suporta, na aayon sa Quran. Kaya ito ang tatandaan natin kung kayo ay hindi maniniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wala sa itaas. So ngayon, ang tanong, saan ba? Saan ba? Saan ba nagpunta ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang tanggapin ang kautusan na ito? Ang kautusan na obligadong pagsasala, obligadong dasal, na ngayon ay ginagampanan ng lahat ng mga Muslim sa buong mundo na 5 bisis sa isang araw at gabi. 3 sa araw, 1 sa madaling araw, at 2 sa araw at 2 rin sa gabi. Yan ang kautusan na kinukuha ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa itaas ng langit. So, nagpapatunay ng Allah subhanahu wa ta'ala tunay, totoo, na nabanggit sa Quran. Inna Allah khalaqas samawati wal ard summa alal arsh istawa. Pagkatapos niya likhain ang kalangitan at ang kalupaan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala pumaitaas sa itaas ng arsh, sa itaas ng trono. Yung pag-itaas ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag mo nang tanungin yun. Huwag mo nang tanungin yun. Huwag mo nang ihintulad. Huwag mo nang i-drawing kung ano ang ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon, pumapasok ang sipat ng Allah subhanahu wa ta'ala na al-baqa. Al-baqa. Anong ibig sabihin na al-baqa? Tatap sa salitang Maranao, tatap. Pangalawang, kahulugan ng Maranao, kakal. Na ibig sabihin, na steady. Ang umiikot yung kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At may iba din na nabanggit dyan sa mga hadis. Nabanggit sa mga hadis na talagang pinatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinatunayan ng hadis na ang Allah subhanahu wa ta'ala, yun talaga ang kanyang mga katangian. So, dapat lang natin paniniwalaan. Kung ikaw ay tunay na Muslim at pinanghahawakan ang kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. So, sana po ay maintindihan ninyo ng maigi. Tinagalog ko ito upang maintindihan ng karamihan. Kaya ko namang imaranaw ito, kaya ko itong ibinisaya dahil ako ay tunay na Bisaya. Ngunit minaigi ko na lang na Tagalogin upang maintindihan ng ibang mga tribo na hindi makaintindi ng Bisaya o Maranao. So, dito na lang po, sana po ay bigyan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ng barakah. Barakah kahit maiksi lamang maintindihan at makapagbigay hidayah sa mga taong gustong maghanap ng katotohanan. Yung iba naman na pinipilit nila na ibahin ang kahulugan ng Quran, so wala na kami magagawa doon. Ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Kapag kayo maging kafir, hangga't gusto ninyo. Hangga't gusto. Kapag kayo ay maging mumin, hanggat kailan gustuhin ninyo. Yan. Kung ikaw ay tunay na Muslim, panghawakan mo ang Quran at Hadis at yon hindi ka diyan maliligaw. Hindi ka diyan maliligaw. Kapag hindi mo hahawakan itong tunay na kahulugan na binabanggit ng ating mga scholar na nakauna sa ating mga kaalaman, na hindi mo ito panghahawakan, ay tunay na ikaw ay kasama na sa mga taong wabtaga zaygun fi qulubihim, mga taong may sakit ang kanilang mga puso. May sakit ang kanilang mga puso. Magamat, pero pag ikaw ay gustuhin mo mananatili sa Quran, sa kaalaman ng Quran at Hadis ng Propeta Muhammad sallam, ito lang ang masasabi ko. Lagi mong idudua sa Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. So hanggang dito lang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.